Shoutout mga idol, magandang umaga, tanghali at gabi na naman sa inyo. Tara ating panoorin itong bagong video ni Congressman Busita. Itong isang motorista na tinulungan niya na nabangga ng SUV. Tara at ating pakinggan. Ito na! Dahil nakita po niya na parang hindi yata tama ang ginawang trato sa kanya ng pulis doon sa naganap na aksidente. Ano po? At sinadya po natin itong video with the permission nitong ating kapatid para maging warning sa pulis at sa iba na dapat po tama ang ginagawang trabaho. Kapatid, nangyari ang aksidente noong October 22, 2024, tama? At base sa report, ang sasakyan mo ay motorsiklo. At yung kabilang party, kotse, SUV. At nakita ko doon sa picture na nasa ilalim ng SUV, yung motorsiklo mo, matanong kita. Gusto kong malinawan. Bago nangyari ba ang aksidente, ang tumatakbo o nakahinto? Kasi nagbibuya ko ng naka-lector. Pangatlo yung Bakit sinasabi mong pangatlo? May nauna pa sa'yo? may nauna siya. Kaya Anong ginawa nung una? Nag-lector din. Tuloy lang sila. Ikaw naman magla-lector din. Opo. Tapos, tumigil ka. Opo, tumigil. Bakit ka tumigil? Kasi minsan, nakawala na sila nag-lector. Okay. Kasi pangatlo yung SUV. Ibig sabihin, nabangga ka ng SUV. Oo, kasi umilag siya eh. Umilag. Anong inilagan niya? Yung nagtitinda ng buko. Itim na. Oo. Okay. Nakakariton ba? May nabanggit ka na yung may-ari ng SUV judge. Opo, sabi na po. Sabi ng police. Okay. So, kita naman sa'yo na may damage sa paa mo, di ba? So, of course, after ng aksidente, uunahin yung safety mo. Dinala ka sa ospital. Okay. Nung madala ka sa ospital, sumunod ba ang police para mag-conduct ng investigation? Wala. Tapos, syempre, kapag may insidente, ang kasunod niyan, police report. Okay. Nung lumabas ang police report, bago lumabas ang police report, bakit sinasabi mong yung una? Kasi ito po. Nagawa ba ang police report? Dalawa? Iwan ko. O sige, nung lumabas ang police report, ang tanong ko sa'yo, nagkandak ba ng investigation ang police? Ibig sabihin, nakausap ka ba? Nalaman ba niya sa'yo yung pangyayari? Wala. Lumabas na lang ang report. Nalaman ko na yun, tapos kasi tinawagan ko yung judge. Bakit mo tinawagan ng judge? Kasi yung naibigay nito, sabi ko, bakit? Kasi nabasa mo ito, lumalabas ikaw ang mali. Ha? Di ba? So, ibig sabihin nga, ito ang nakikita natin dyan, lumabas ang police report, pero hindi ka na-investigahan. Opo. Kabilang panig lang. Opo. No, tama. Kaya lumabas, yung kabilang party, walang pananagutan sa'yo. Tama. Wala, tama. Kaya sabi niya, hindi niya kasalanan raw. Okay. Sige. And nung makita mo na ganun, parang lumabas na ang report ng police pabor sa judge o sa may-ari ng SUV, kinausap mong police. O yan, nagpunta na ko. Anong sabi sa'yo ng police? Yung sabi niya, sir, alam mo ba, yung ko sa iyo. Parang may pananakot agad. No? Oo. Naramdaman mo ba na parang tinatawag ka ng police? Kinumport niya, sabi niya, sir, kaya mo. Tawagan mo lang yung gas. Tawa ko na. Pag makawa ka daw. Okay. So, babalikan ko lang, lilinawin ko.
naglabas ang pulis ng report pero hindi pa nagkandak ng investigation, hindi pa nadinig ang panig mo. And dahil doon, walang naging pananagutan ng kabilang party. Nakita ko sa picture, bago yung SUV. Sigurado ako, Brother Matt, Yes, Kong. naka-comprehensive insurance yun eh. For sure, Kong. Pero dahil sa police report, syempre, hindi ka nabigyan ng kaukulang attention o particular doon sa pagpapagamot sa'yo. Bago natin pag-usapan yung iyong pamilyado ka. Ilan anak mo? May anak ka ba na nag-aaral pa? O paano siya ngayon? Tumaas na lang sa kapatid ko. Eh, anak buhay ba ang misis mo? Wala na sa bahay lang. So, anong sabi ng doktor sa paa mo? Sa general community, sabi niya, kailangan operahan daw kasi hindi stable yung ano. Teka muna. October, November, December, January, February, March, April. More than 5 months na. 6 months. Ang tagal na eh. Pero nakasakay ka, tapos habang lumalakad, pero parang nahihirapan ko. Hindi ba siya gumaling? Gumaling na pero uneven yung ano, yung buto. Kasi yung gusto na fracture. Kasi hindi na i-correct. Ang inaasahan na lang na andito na lang sa kabila. Okay. Masakit pa ba? Sakit, lakad ka na, wala dito. Parang ganun siya. So, siyempre, ano ba hanap buhay mo? Noon, yung hindi pa ko na-accident, titinda kami sa construction. Okay. So, hindi mo na magawa. Hindi. Kasi delikado mag-motorsiklo na ganyan. Kasi pag, let's say, biglang may tao halimbawa, tumawid, siyempre, titigil ang motorsiklo. Eh, kung kailangan ituon mo yung paa mo, sakit. Delikado. Delikado pa mga ganun. Baka lumaki ang problema. Sabi ng doktor. Sir. Okay. So, kailangan operahin. Ganito, hinarap kita dahil sa intention na malaman natin Brother Matt yung nangyari. Yes, Kong. Bagaman at ako'y naniniwala sa kwento mo, base sa dokumento at base sa picture. No? Alam mo naman, campaign period ngayon, di ba? Medyo busy ako. Nasa Cebu tayo. Kung hindi sana campaign period ngayon, matutulungan kita. Pero nandyan na yan, wala nang tayong sisihan. After election, isasama ko ito sa priority. Ngayon, siyempre, nag-abala ka, pumunta ka dito, may inaasahan siya, Brother Matt. Yes po. Una, papa-investigahan natin ito para kung totoo yung nakikita ko na may mali at may pagkukulang ng pulis na siya ay gumawa ng report, Brother Matt, Apa. na hindi pa nausap ang kabilang panig, yun ay malinaw na naging bias siya at hindi tama ang kanyang ginawa. Tama ko. Siyempre, imbestigahan. Hindi naman pwede, Brother Matt, na husgahan agad natin yung pulis. Mismo. Pero ako naniniwala sa'yo. Pero may tinatawag tayo kapatid ng due process. Oo. Kasi, kung halimbawa, at mali nga ang ginawa ng pulis, kung tama, Brother Matt, ang ginawa niyang investigation, Apo. mapapakinabangan yung comprehensive insurance ng kabilang party. Tama po. Paano yun? Papanagutan yung nasirang motorsiklo. Hindi pa po. Pangalawa, papanagutan ng insurance company yung damage sa kanya, yung pagka-opera. Yes, Kong. More than 5 months na. Kung na-address properly, malamang sa malamang, naghahanap buhay na dito. Tama po kayo. Tama? So, after election, papaimbestigahan natin yung insidente. Para pag napatunayan na may maling ginawa ang pulis na nasakripisyo ang panig mo, papanagutin natin sa batas. Ikalawa, gusto kong sabihin sa'yo na magkano ang opera niya? Sabi ng doktor, maghanda raw ako ng 200,000. Sabi. 200,000. Gusto ko ipaalam sa'yo, pinutulan ako ng pondo, ang tulong medical.
Kung hindi ako pinutulan ng pondo pang medical, Brother Matt, Yes, Kong. solve na yung problema mo. No? Opo. Eh, pinutulan tayo ng pondo eh, no? Kapareho ni Congressman Richard Gomez ng Ormoc City. Yes, Kong. No, pinutulan kami ng pondo. Zero budget. Alam ko na yan. Oo, eh, kailangan malaman ng taong bayan na Lagi ako na. yung hindi ko pagpabor sa impeachment kay VP Sara, eh, pinutol ang pondo ko. Pantulong medical. Eh, ito, Brother Matt, saglit lang to eh. Mismo, Kong. Coordinate lang tayo sa DOH, kukunin ko yung requirements, medical abstract, Pwede bibigay na po. tayo ng guarantee letter, 200,000, tapos na yan. Solve na Baka agad, bukas, Kong. operahan ka na. Mismo po. Eh, ako naman, kaya kong tumingin sa taong bayan na kung ano man yung pondo ko sa medical, pantulong, sa mga lumalapit, even single centavo, walang dumadaan sa kamay ko. Yan talaga ay instrumento ng pagtulong, no? At yun nga, gusto kong maging tapat sa'yo at sa mga kababayan natin na pinutulan tayo ng pondo. Kayang-kaya sana yan, Brother Matt, eh. Solve agad sana yan po. Eh, ang buhay ng... Ay, pasalamat ka pa rin. Oo. Ang buhay ka. Oo. Di ba? Kasi hindi ka nasagasa. Kasi kahit sabihin na natin hindi naman grabe yung aksidente, kung yung pagkatumba mo, hindi kumalang yung motorsiklo, ano? At yung ulo mo ang masagasa ng kotse, Kung sintro ako. di ba? Pero, Kasi yes. hindi niya ako hinintuan. Pagkatumba ko, tinuloyan ko. So ganito ano, lilinawin ko, after election, papanisin natin to para kung may mali sa trabaho ng pulis at hindi niya nagawa ang tamang trabaho, papanagupin natin siya. Pangalawa, after election, papautaran natin yan. Pero siguro mayroon na siyang kaso sa IAS. Kasi Kinasuhan mo. hindi. Ang kaso parang... Inimbestiga ng IAS. Speaking of IAS, Brother Matt, alam mo ang PNP Internal Affairs Service. Yes po. Sincero yan eh. Ang trabaho nila, ang mandato nila, kapatid, pag nakita mo na may mali sa trabaho ng pulis, silang mag-imbestiga at silang magre-recommenda para patawan ng parusa ang nasabing pulis. So, ilang days na lang naman after election, pag-usapan natin yan. Malapit Kasi na po yan. after election, covered pa rin tayo, Brother Matt, ng 19th Congress. Opo. Tama po. At dahil hindi kita kaya tulungan, lalapit tayo sa mga ibang congressman, Nung may budget ko. ibang elected officials na tutulong sa'yo. Ano, ako lang ang magiging instrumento. Yes po. Huwag tayong malungkot, ganyan talaga ang buhay. Sabi ni panahon daw yan eh. Hindi tayo pwedeng maging mahina, dapat matatag tayo. Okay? At isasama ko ito sa priority. Kumusta sa pamilya mo? At sabihin mo doon sa kapatid mo, salamat at tinutulungan mo. Hindi ako pinatakit. Naluburan. Mabuti yung maswerte mo, mabuti yung kapatid mo. Pero lahat naman ng kapatid, tinulungan. Kumusta yung motorsiklo mo? Sira, hindi pa nagpagawa. Panoon pa, hindi pa nagawa. Ay, pagawa din natin yan after election. Hindi kami makakilos na yun eh. Okay. Tama po. Kasi nga, December pa po nagpupunta. Sabi ko, alam ko, tumakbo na sila. Kasi unang-una, independent ako. Walang pondo, walang suporta. Tama po. Walang suporta, walang pondo, walang pera. Yung iba, bilyones na ang ginagastos. Mismo ko. 500,000. Ako naman, Brother Matt, tayo. Yung ating team, Opo. para tayong kandidato ng Konsihal. barangay Kagawad, ano? Yes ko. Konsihal. No? Pag may imbitasyon, may panggasolina, may panggastos. Takbo ko. Balik, kilala ka naman sa buong Pilipinas. Kagabi, Chowking lang tayo kumain, no? Yes po. Ang aming kinakainan, Chowking, Jollibee, McDo. Dasal. McDo. Ulit-ulit ko. Hindi, kasi yan ang pinakamura. Opo. Typical talaga. At sabi nga nung iba, brother, ang tapang daw natin, tumakbo tayo senador.
Ay una naman yan, tiwala sa Diyos, tiwala sa taong bayan, at syempre tiwala sa Panginoon. Maasa tayo na yung ating mga kababayan na nagtitiwala at sumusuporta kay Colonel Busita, hindi lang boto, papangampanya pa tayo, Brother Matt. Tama po. At gusto ko na rin sabihin sa'yo, brother, pag inintindi mo mabuti, yung laban ko, laban ng taong bayan. Kasi, Brother Matt, subok na yung ating sarili. Yes, Kong. Taong bayan lang. Yes, taong bayan ang nakikinabang. At yan naman, kaya kong tumingin ng diretso sa taong bayan. Tama. Hindi yan kasinungalingan. Mismo Hindi ka. yan pangloloko. Dahil kita naman ninyo, pag may nangangailangan ng tulong, wala tayong pinipiling oras. Kung may nangangailangan ng tulong, maliit o malaki, tumutulong tayo. Kaya sabi ko nga sa mga nakakausap ko, ang laban ko, laban ng taong bayan. Kung naaawa tayo sa ating mga kababayang inaapi at inaabuso, katulad mo, suportahan natin at ipangampanya si Colonel Busita. Dahil alam naman natin, Brother Matt, Yes po. ito, usapang totoo. Wala naman talagang magtatanggol sa mahihirap na inaapi at inaabuso. Mismo ko. Diba? Opo. Wala naman talaga eh. Kaya, umaasa tayo, susuportan tayo ng taong bayan. At doon sa mga viewers natin, sa ating mga kababayan, na makakapakinig itong aking mensahe, ang laban ko po ay laban ng taong bayan. Lalo na ang mahihirap na inaapi at inaabuso at nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas. Si Colonel Busita po ay totoo na may dedikasyon sa serbisyo, simula ng maging sundalo, maging pulis, maging congressman at hanggang ngayon po. At tayo ay naglilingkod na walang pinipili, walang kinikilingan. Alam ko naman na marami ng sa ating mga kababayan, Brother Matt, ang Yes po. tiwala sa mga politiko. No? Pag sinabing politiko, Kong. Yan naman ay lagi ko sinasabi sa lahat na aking nakakaharap na kung yan po, recorded. Pababain ninyo ako sa Senado, susundin ko po. Kaya bakit po ganun ang ating pananaw? Ang tunay na paglilingkod, Brother Matt, Opo. hindi binibili, Yan ay kusang... hindi pinipili, ino-offer. Pag in-offer ko sa'yo, may tiwala ka, in-offer ko sa taong bayan, may tiwala ang taong bayan, supportan natin pangmagpano tayo. At kaya ganyan ang ating prinsipyo. Minsan lang naman tayo, Brother Matt, mabubuhay. Opo. Diba? Napakasarap na naglilingkod tayo sa taong bayan. Mismo. So, ganun lang, kapatid. At pamanin ka, walang yung kakayahan ko para tulungan ka sa panahon ito, ha? Antayin ko. Naalala ko si Congressman Gomez, eh. Ka-text message ko siya, eh. Opo. Ako, hindi ko na nag-ito. Huwag na lang, Kong. Kong, any message po sa mga viewers natin ngayong umaga na nakasubaybay po sa live natin? Sa atin pong mga kababayan na nanonood ngayon at sa mga manunood pa, nabanggit ko na po kanina, ito pong laban ni Colonel Busita, hindi ko talaga ito laban. Laban po ito ng taong bayan, lalo na yung mga inaapi at inaabuso. At ako naman po ay kayang humarap sa inyo ng diretso na mula noon na ako'y naging sundalo. Hanggang ngayon po, may prinsipyo at paninindigan tayo. Brother Matt, no? Dito sa 3 taon nating pamamalagi sa Kongreso, Opo. nagkaroon ako ng ibang meaning sa pag sinabing politiko. Yes po. Ako po ay tunay na Pilipino, hindi po ako politiko. Dahil sa nasaksihan ko po sa Kongreso, pag sinabi pa ng politiko, kung saan malakas, doon pumapanig. Mismo, boss. Oo, nasaksihan natin yan. Ako naman, kaya ko diretsyo ng salita o sabihin sa taong bayan na hindi po ako politiko. Si Colonel Busita po ay tunay na Pilipino. Tunay na Pilipino dahil laging inuuna ang panig ng taong bayan. Hindi ang kasama o ang sino man. Yun lamang po, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. At dahil po sa limitasyon sa budget o pondo, dahil ako po ay independent, walang partido. Dito sa ating mga kababayan na hindi ko mapuntahan ang inyong lugar, huwag naman kayong magtatampo at huwag kayong mag-aalala dahil kung iluluklok naman ninyo si Colonel Busita sa Senado,
Hindi po tayo magbabago. At Brother Matt, Yes may po. nababasa ako na baka daw pang naging senador si Colonel Busita, talikuran ng mga motorista. Kaya nga po tayo tumatakbong senador Yung mga panukala nating batas pa na magpoprotekta sa mga motorista, nakabinbin sa Kongreso. Yun ang pangunahing dahilan. Nakabinbin pa rin sa Kongreso ang mga panukala nating batas. Paano naman kung patay na si Colonel Busita? Kailangan po ng motorista ang batas na magpoprotekta sa ating hanay para pagdating ng araw na wala na si Colonel Busita, ay magagamit kayong Armas ko. batas, particular yung pag mali ang huli sa'yo, mali ang ginawang trabaho ng pulis sa'yo o ng enforcer, magko-contest ka, may kasama ka, 3 hanggang 4 na kasama, pwede kayong mag-video habang nagkakandak ng investigation, at kapag naipanalo ang complaint o ang contest, 3 beses nung halaga ng danyos babayaran sa inyo ng LTO o ng ahensya kung saan nakatalaga ang pulis o ang enforcer. Kailangan po, sabi nga Brother Matt nung iba, bakit daw ang mahal ng babayaran na danyo sa motorista? Ang sagot ko naman sa kanila, di turuan ninyo ang inyong tao Tama ang po. tamang trabaho. Kung tama ang trabaho, walang danyos na babayaran. Ganun lamang po, kasimple yan Eksakto po. No? At yung po, nakabinbin pa sa Kongreso yung mga panukala nating batas. Kaya Brother Matt, ang nakita ko kung mag-stay pa tayo for another 3 years sa Kongreso, ang nararamdaman ko, mauulit yung pangyayari. Ayaw ko naman Brother Matt sabihin ng taong bayan na inutil ka Busita. Tama. Wala ka namang naipasang batas. Sa politika po, numbers game. Ibig Paramihan sabihin nakakampi. numbers game, hindi basihan na tama ka, panalo ka. Opo. Ang pag-uusapan dyan, ilan ang kakampi mo, ilan ang buboto sa'yo. Mismo po. Kaya nga hindi ako pabor dyan sa impeachment May proseso yan, pero ang dulo niyan, botohan pa rin. No? So, yun po, maliban sa problema sa mga motorista, hindi dinadanas po ng ating mga babayan, may nakabinbin tayong problema, yung Public Utility Vehicle Modernization Program. Natutulong na problema yun Yes po. Kawawa na po yung jeepney drivers and operators. No? Opo. Na i-discuss ito masyado. Tapos yung demerit system na pinatutupag ng LTO, illegal at hindi inutos ng batas. Yan po ay nagpas na tayo ng House Resolution sa Kongreso, pero ganun pa rin, nakabinbin. Ano po? So, maliban yan, ang napansin, hindi naman Brother Matt pwede tatakbo tayo senador, usaping transportation lang, no? Tama po. Oo. Nakita natin na mababa ang production sa agrikultura. At may nakausap tayo sa FTI, no, isang mataas na official doon, 98% daw ng ating bigas ay imported, hindi lokal. So, ang problema natin dyan, Brother Matt, yung suporta sa mga farmers ng pamahalaan, hindi maayos at hindi sapat. Apo. Kaya mababa ang production sa agrikultura. Akala nung iba siguro na nanunungkulan, maliit na problema ito. Alam mo ba, Brother Matt, Yes po. bilang anak magsasaka, malaking problema ito. Mismo Bakit? ko. Maliit ang production sa agrikultura, mahal ang bili sa palengke. Dahil mahal ang bili sa palengke, ang mga ordinaryong pamilyang Pilipino, nagtsatsaga na lang sa processed foods. Longganisa, hotdog, tocino, noodles. Kasi yun ang madali at simple. Yes po. Anong mabigat na problema dito? Hindi masustansyang pagkain. Kaya po, nako, grabe. Hindi na mabilang ang mga kababayan natin na may malubhang sakit, mga cancer. Tama po. Ngayon, kung dahil maraming may sakit sa ating mga kababayan, sa isang pamilya may sakit si nanay o si tatay o ang anak, apektado buong pamilya. At kung si tatay naman o ang kanyang asawa ay may sakit, apektado ang kabuhayan. Di ba? Yes po. At kung yun naman anak mo, halimbawa, hindi mo napapakain ng masustansyang pagkain, apektado yung kanyang pag-aaral. Kaya kung susuriin po natin mabuti, ay malaking problema ito. Hindi lamang usaping agrikultura. At bilang dating pulis at naging congressman for 3 years,
Ang mahalaga lamang po, kapag may problema, una, may dedikasyon ka sa serbisyo. Pangalawa, may prinsipyo ka. Pangatlo, paninindigan mo yung panig ng taong bayan. At Opo. pang-apat, syempre, may pagmamahal ka sa taong bayan, kaya naninindigan ka. Opo. So, paglilinaw doon sa mga kapatid natin motorista na nagko-comment, baka daw pag naging senador tayo, magbago na tayo at malimutan ng mga motorista. Hindi po maaaring mangyari yun. Dahil ang magpapatotoo niyan yung ating mga kaibigan, mga kakilala, at mga nakakaharap natin. Mula po nung naging pulis ako, nag-retero, naging congressman, wala namang pag-iiba sa ating estilo kung paano po tayo magbigay ng serbisyo. Yan naman po, maraming salamat po. Again, sa mga nagtitiwala at sumusuporta kay Colonel Bosita, tulungan po ninyo po ng mga kampanya. At kung hindi naman kalabisan, idagdag po natin si Colonel Kerubin, number 52 sa balota, at ang aking kaibigan, Congressman Marcoleta. Maraming salamat po at mabuhay tayo. God bless.